Diego. We have some phone-in questions from PEP actually. They won't be here physically, but they have, sent their questions to you guys. So this is actually from Nico Tuazon of PEP. Ayan. Ready na ba kayo sa Q&A? Hindi to mga pageant answer. Alam ko you've been into pageants before, but yeah. Just get ready for some questions. Okay. So first, Binya, congratulations on being a brand ambassador of Amarashia Jewelry. Now, how has your love or passion for jewelry started? So paano nagsimula yung passion but your love for jewelry? Actually, specifically sa gold po talaga ako na-involve, nag-invest. So katulad po ng mga binanggit ko po sa vlogs ko, very important po or significant sa buhay ko yung gold. Dati po, hindi pa katulad ng buhay ko ngayon natin. Yung gold po talaga yung nagsasama sa buhay namin. Mahilig po yung mom ko sa gold. So every time po magkakaroon po siya ng pera or ayun po nagkakaroon po siya ng sahod, ini-invest po niya sa gold. So kapag dumarating po yung time na nangangailangan po kami, for example po, nagkasakit po kami na magkakapatid or yung lolo po namin, doon po siya bumubugot sa mga gold po na in-invest niya. So doon po nakita talaga yung importance ng gold. At parang, sabi ko, kapag ako rin nagkapera, in the future, mag-i-invest po talaga ako sa gold. So, by that, nakikita ko po yung pinaghihirapan ko, na i-invest ko po, and alam ko na pinagpaguran ko po yung mga jewelries na yun. Yan. Oo nga naman, di ba? It's an investment talaga. So parang, for some, sa umpisa, it's a fashion statement. Pero sa araw ng kagipitan, alam mo na. Diba? Doon tayo sasalba talaga. Alright, so another question this time from Miss Sheena naman po. Again, from Sir Nico, from Nico Tuazon of PEP. Miss Sheena, 3 tips you can share when buying jewelry. What are the factors you consider when buying jewelry? One po, mag-check po talaga tayo. Actually, hindi ko naman kasi masasabi na kailangan sa physical store ka kasi I started po talaga since online. Hindi naman ako nag-start na meron ka agad store. So, kahit online, inaano ko pa din yun sa mga client na kahit wala silang store, as long as na makikita mo na they are trusted talaga. So, pwede po kayo doon. And of course, mas plus points po talaga yung may store ka. Yun yung, kaya nga po kami nag-o-open ng every branches po sa mga city is because of that. Iba po talaga may physical store. And of course, dapat po, i-check din natin yung quality. Yun po yung pinaka-importante. Quality of the item na bibilhin mo kasi po hindi po basta-basta ang pera na ilalabas natin sa jewelries. And of course, pinaka-last po, ever since I started po talaga sa online is yung customer service. Yun po kasi talaga yung para sa akin na doon ka po magtatagal as a business. Yung customer service mo kasi aanin mo po yung ganda ng inyong product, ganda ng inyong store, ganda ng inyong mga ginagawa. Kung yung customer service nyo po is bagsak, wala pa din po. Para sa akin po, isa po yun sa binabayaran natin. Yun po. Wow, I agree ako doon, di ba? Kahit naman saan, minsan sa isang store, hindi ka bibili, pero ang babait nila, mapapabili ka talaga. So, punta kayo sa SM Manila branch, balik na makasama doon, mapapabili talaga kayo. Okay, for Miss Sheena and Miss Janela, this question is for you both. Are there specific types of jewelry that you're more drawn into? Are you the simple type of girl when it comes to jewelry, o mas gusto niyo yung mga mas pabonggahan, mas elaborate? For me, hindi siya yung pabonggahan talaga. Kasi hindi naman po lahat, para sa akin kasi, nung nag-start ako, hindi pa talaga yung nag-i-start na meron ka agad. So, I started po talaga sa yung mga small pieces. Doon kasi sa mga small pieces is, doon mo ma-appreciate yung pieces na mga binibili mo. But of course, kung meron naman, why not, diba sir, na magpabonggahan. Pero for me, simple lang po talaga ang gusto ko. Hindi po yung talagang gusto ko makikita po ako ng tao na as me, not just my jewelry. You should wear the jewelry and the jewelry should not wear you. Di ba? Parang gano'n. Ikaw naman, Miss Janela. For me po, importante sa akin na yung mga jewelries na sinusuot ko, mas significance po sa buhay ko. Tulad po kung paano ko nakilala yung mga
gusto ko pa yung mga sinusuot ko, may memories na kasama, yung bang kapag sinuot ko, makikita nila agad na sa Janela yun, gano'n. Yung pang magiging statement ko po. So para sa akin, lahat po ng jewelries, priority ko po talaga na magkaroon po ng meaning or significance sa buhay ko. Simple lang din po, and hindi po ako bigilig sa mga extravagant. But then again, sabi nga po ni Ma'am Sheena, kung pwede naman po, that's Kung meron, why not, diba? Yeah, and then I mean, I watched your vlog last time, yung may pinagawa ka na about your parents, about kay Kevin, about sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So yeah, we have different takes on the things that we own, diba? Wow. Okay, another question for Miss Sheena and Miss Janela. How would you define or how would you persuade someone, an individual, to really invest in jewelry? Siguro po for me, I would use my own testimony. Tulad pa nung sinabi ko kanina, sobrang laking bagay po or tulong sa amin ng mga jewelries ng mom ko, even my lola, yung mga tita ko, sa gold po talaga sila nag-invest. So, but then, pwede ko po masabi sa kung sino man na gusto pong bumili ng jewelries, not just gold, but something po na alam nila na worth it po, na paglaanan ng kanilang mga tanda. So, gagamitin ko po yung own testimony ko na nakatulong po sa pamilya ko po. Yung mga jewelries po na pinili ng family ko. And yun po yung ginagawa ko ngayon. Yung pera ko po is, I make sure na may mapupuntahan po siya. Miss Sheena? For me naman, kasi bongga yung family niya, no? May pang-invest sa gold before. Kasi yung family ko, as in, from nothing talaga, as in wala. So, nung nag-i-start ako lang yun, yung, kung nakapag-ano naman kami ng gold, galing yun sa akin, yung family ko wala, siguro mga bato, kami sa mga bundok before. But, para sa akin talaga, yun, isa yun sa mga ina-advise ko talaga, lalo na po sa mga kabataan na before kasi, sobrang before sobrang ambitious ako na sa mga gadgets, not so pero sa mga luxuries, pero nung time na nag-jewelries ako, doon ko na-realize na sobrang laking tulong niya pala kasi talaga. Nung nag-i-start ako, yung pera ko na kinikita talaga sa online or sa business ko, hindi ko siya kinikip talaga. Ini-invest ko talaga siya sa gold. Kaya, kung sabi ko nga last time nung sa press conference din, lahat talaga ng mga naipon ko, nandun sa jewelries, hanggang doon ko nakita na grabe pala ang jewelries. Sobrang okay pala siya maging business. Kasi I started po talaga ng business sa online is yung mga cosmetics, sa mga sabon, and of course, doon ako talaga dun sa gadgets. From gadgets, pumunta ako sa jewelry. So parang doon ko na-compare yung gold business na kasi okay talaga yung jewelries. By time to time, sobrang laki po ng tinataas. Since nga po nag-start ako sa jewelry since year 2015, times 2 na po talaga yung naging value ng gold. Yeah, more than, almost times 3 na talaga yung naging Pero, hindi naman sinisiraan ko, pero sobrang laki po talaga ng difference niya sa mga gadgets or sa mga ibang luxuries. So, parang sa akin, kaya nga before, sinasabi nila na bakit wala kang ganito, bakit wala kang ganyan, you're the CEO, ganito, ganyan. Sabi ko, ako for me hindi siya sa akin, hindi siya practical. Kasi sobrang practical lang ako na tao na gusto ko, in case na po talaga na mawalan man tayo, andyan ka agad, jewelries, ang bilis po talagang mabenta, unlike sa mga ibang luxuries items. So, doon ko po talaga mas ina-advise, lalo na po yung mga nag-i-start pa lang talaga sa mga, yung mga adult talaga, like 18 years old, ganun. Sinasabi ko po talaga na, kapag meron kayo, or kapag, sa mga staff ko, kapag may mga bagong pasok sila, galing pa talaga sila sa mga fresh graduate, sabi ko sa kanila, mag-invest talaga kayo sa gold. Kasi sa gold, hindi po talaga kayo magsisisi. So, yun po yung pinakaano ko sa kanila. Diba? Go for gold talaga. Yeah. Ako, Miss Sheena, I learned my lesson the hard way. Diba? Nung dati, gadget, labas, diba? So, kung tatanungin nyo, saan ang asset ni Miss Sheena? Nasa jewelry box lahat. Wala, tsaka ni Miss Janela. Okay, this last question from Pep would be for Miss Janela.
Handa ka na ba sa tanong na to? Kasi di ba recently, yung may mga beauty pageants na pwede na yung married and mga may anak na and whatnot. So are you, or do you have any chance, of joining the pageant, or are you thinking of joining pageants in the future? Again. Tuwing tinatanong po sa akin yan, ang lagi ko pong sinasagot, retired na ako sa pageantry. Dati po kasi ginagawa ko siya as a source of income. Kasi nung college po ako, medyo tight din po kasi kami. So, nag-join po ako ng beauty pageants para pandagdag po ng mga allowances, mga paggastos. And hanggang sa nagtuloy-tuloy po. And then, nagkinasal na po ako. And siguro po, napag-usapan na rin po namin mag-asawa. Siguro, I was saying, hindi na po. No na. Okay. O, ayan, alam na. No na. Okay. And any plans for the holiday season? Ano bang mga, kasi kakabalik mo na, di ba, from Japan. So, ano bang mga naka-line up na mga activities mo for the holidays? Actually, pagdating po namin galing Japan, hindi ko pa na-expect yung sobrang daming opportunity at blessings po na dumating sa aming mag-asawa. And to the point na hindi ko na po alam kung saan ko yung mga schedule. So, pwede ko na po tanggapin lahat. Ayun nga po. But still, I'm thankful po kasi ako pa rin po yun. And I was able to provide everything na kailangan po ng family ko. During the holiday season po, i-spend po namin, siguro pag malapit na yung Christmas, hindi na po muna kami talak ng mga projects or any work po, may spend po kami ng time sa mga family po namin. Kasi yun po yung parang main purpose po kung bakit po kami umuwi. Yun po. Pero di ba yun ang main purpose nila, pero iba yung nangyari. Ang mga ganap. And all, and yes, and just rest for the holidays and you have the rest, the entire 2024 ahead of you para gawin lahat ng mga yan. Alright, palapakan naman natin ang ating mga questions and answers from Pep. This time, we will have our live Q&A. Di ba natatapos dyan ang lahat? So we will be having our live Q&A, and the press conference will start off with Kate Adahar. Miss Kate Adahar from Random Republica. Hi, congratulations. First question, how did this partnership start? Paano po kayo nagkakilala? Paano niyo po napili si Janela? Nag-start kasi yung nakita ko siya sa sa Facebook. Sobrang ano po kasi yung personality niya na, alam mo yung parang sobrang bait niya lang po. Yung the way siya mag-good morning. Iba-iba talaga sir, diba? So, nung that was kasi nasa Japan pa siya nung nag-reach out ako. Parang this year, March ata yun, na nag-reach out kami sa kanya. Medyo ano nga kami kasi nasa Japan siya, so nasa Philippines. So parang nag-ano ako na i-reach out siya kasi feeling ko kasi, mabait yung ano niya, pero parang feeling ko masungit siya. Yun yung ano ko. So syempre sobrang dami niya kasi talagang viewers. So yun yung naan namin. Pero of course, nag-reach out kami sa kanya. And then, nung nagpagawa siya sa amin, ang dami niyang mga pinagawa sa amin na sobrang lahat may meaning. Yun yung mga nag-ano sa kanya. And then nung last October, yeah. Nagpunta kasi kami sa Japan and then nag-meet kami. Doon ko, actually, hindi pa talaga yun siya yung pinaka-final namin na ano. Pero nung nakita ko, nung nagkausap kami, for how many hours na nag-usap kami na paano siya nag-start, pareho kasi kami Christian, pero siya mas mabait lang ng Christian. Oo, so, typical talaga na ano. So sabi ko, kasi sobrang na-ano talaga ako sa kanya yung story niya, kung paano siya nagsimula na, kung paano talaga yung faith niya, kung paano yung naging faith niya kay Lord. So kung ano yung nangyari sa kanya ngayon, it's because of her faith, which is ganun din po yung sa akin. Yung ano yung mga nangyayari sa akin ngayon, it's all because of my faith kay God. So parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya, yung version ko na mas triple. yung version. So kaya siya talaga sabi ko sa asawa ko, at siya talaga dahil, siya talaga yung isa sa, talagang pwede kong maging ano sa Amara kasi the personality is grabe. Hindi lang siya basta-basta na good morning, pero yung personality niya po talaga, kung makikilala niyo po siya from kung paano siya nag-start, iba po. Kaya po doon kami talaga na siya, isa siya, yun po. Janela, ano naman yung reaction mo when you were offered this?
Doon po, mag-start po ako sa kung paano po ako nagpagawa kay Ma'am Sheila. So, tulad po ng sinabi ko, nakita ko po kasi nagpo-customize po sila ng mga pieces. Marami po ako actually online shop na pinagpagawaan. But then, when it comes to Amara Sheila, parang doon ko po makikita yung workmanship na ginagawa po nila. Meron po something na like hands-on po sila and para bang yung term na may heart po kapag gumagawa po sila ng mga pieces nila. They make sure na, ayun po, nasusunod po yung mga gusto ko, yung mga pieces po na nasa dream ko lang, nasa imagination ko lang. Then, nung dumating po sa akin, sobrang packaging pa lang, sabi ko, ang social naman, nito talaga, ito lang yung price nito. So, napaisip po ako, and then nung nakita ko po yung pieces, parang, doon pa ako mas nag-pursige na gusto ko pa ng mas marami. So, nag-meet po kami ni Ma'am Sheila. Ayun nga, tulad ko lang nabanggit ni Ma'am Sheila. Nakita ko rin po yung sarili ko sa kanya. Parang may relevance or resemblance po kami. And nakita ko po yung humility sa kanilang mag-asawa na kahit po sobrang successful nila, talaga bang, nung kausap ko ba sila naisip, talaga bang ino-operan ako? Talaga bang ako ba talaga? Kasi po nakita ko po ang dami ng endorser ng mga artista, mga sikat po na personality. So sabi ko, hindi ko ba kayo nagkakamali? Ako po ba talaga? So parang, doon pa lang po sa moment na kausap ko sila, thank you Lord na ako ng thank you Lord. Kasi marami pong may gusto itong opportunity na to. Pero sa akin po pinilan. Kaya grateful po ako kila Ma'am Sheila, kila Sir Ian, and the whole Amara Sheila. So yun po. Kaya ko po tinanggap din po yung offer po nila. Is because yun po, yung mga tao, yung mga persons po, sa likod ng Amara Sheila. Sila po yung mga gusto kong taong makatrabaho, sila po yung gusto kong tao na makasama ko in the long term. Congratulations. Thank you. Thank you, ma'am. Now, next up, we have from Manila Standard, DQ1. Thank you. My first question is for Christina. Morning po. Nabanggit mo naman na before, meron din mga celebrity endorsers. Yeah. Pero, why this time did you parang decided na kumuha ng online personality para endorse yung brand? Actually po, sobrang nagtataka nga din po yung iba. Pero hindi po kasi talaga kami, sir, kumukuha ng hindi pa namin natatry. Since nga po yung sinabi ko, si Miss Chinelas, hindi pa namin siya kinuha as yun kaagad. Na-try po talaga namin din siya sa market na hindi po basta-basta din yung mga vloggers din. Iba po yung market ng artista, iba din yung market ng vloggers. So, doon namin na sila na sobrang iba yung magiging din sa Amara. Kasi po, si Miss Janela is hindi lang po siya just a vlogger eh. Talagang tinitingala siya as kung paano siya nagsimula, kung paano siya talaga. Kaya po, nung nagpo-post kami sa aming Facebook na kung sino yung gusto nilang maging ambassador, nagulat po kami talaga na si Janela po. Kasi yun yung naging na is yung personality niya. Hindi lang siya kasi just a vlogger, yun yung namin sa kanya. Not just an artist, hindi lang siya yung talaga din sa artist, pero yung personality niya, yun yung nagpaano sa amin. Hindi lang yung kasikatan niya, of course, kung paano siya as a Janela. Maging role model na rin. Yeah. Yun yung pagiging positive niya talaga sa lahat ng mga fans niya po. Thank you. For Janela naman, you mentioned kanina na at first, parang may paggawa ka sa nila, di ba? So, you were able to experience the kind of service they provide. So, apart from, I believe this is an easy yes for you when they offered you the endorsement project. So, apart from experiencing yung service nila and building a friendship with Ms. Gina, ano yung what's that one thing na parang nag-solidify ng yes mo to endorse this brand? Nung pinabas ko yung mga pieces na pinagawa ko with Amara Sheila, siguro po, yung pinakauna, doon ko po nakita na paano po yung feedback ng mga tao sa akin.
like, hindi ko makapaniwala na I was able to touch their hearts, na ma-inspire po sila, na nakakakabalan po ng puso na matanggap yung mga messages nila na nagpagawa din ako ng necklace na katulad sa'yo. Nung sabi ko, ganun ba talaga kalaki or kalakas ng impact ng, yun nga po, yung mga story ng mga pieces na pinapagawa ko. And I was able to touch them. Na-touch po sila sa story, ganun, na nakaka-relate po sila. That's why pinapagawa po nila yung same na pieces na pinag-assign ko sa Amara Shia. So sabi ko, since sa Amara Shia ko, nag-umpisa na magpagawa ng mga ganun, doon ko nabuo yung mga dreams, mga imagination na nasa isip ko lang. So, ayun po, doon na po ako nakapag-decide. Nag-guess po kay Ma'am Sheena, Sir Ian. And of course, yung pinaka-main po talaga is I was able to note them po. Nung nagpunta po sila ng Japan na itong mga taong to ay aalagaan ako, i-treat nila ako as a family, as a friend, hindi lang as an endorser. Kasi, hindi ko po nila lahat. Pero may mga tao po na yung parang yung treatment is boss ako, ikaw, under ko, or endorser kita. Pero sila po, pinaramdam po nila sa akin na pwede ko silang maging kaibigan o pamilya. Yun po. Thank you.